Hello, Mare. Welcome to my channel. Mare, alam mo ba? Mariel Padilla binash dahil sa paganda? Mariel, nag-sorry sa na-offend? Tara, let's spill the tea. Mare, Mariel Padilla ay binash ng ilang netizens dahil sa pagpapaganda sa office ng kanyang asawa na si Robin Padilla. Nag-regular na session ng glutadrip si Mariel at dinanap sa opisina ng senador na si Robin Padilla sa Senado noong February 21, 2024. Kasabay ng dumagsa ang maraming mga kilalang personalidad, kabilang si Mariel, sa Senado para sa pagpasa ng Eddie Garcia Bill. Marahil sa dahilang abalan sa kanyang schedule, sumunod si Mariel sa mga taong responsableng magpatuloy sa kanyang glutadrip. Samantala, habang nag-aantay sa pagbubukas ng session sa Senado, isinigawa ni Mariel ang nasabing procedure. Isang larawan ang kinuhanan ni Mariel habang nasa gitna ng kanyang glutadrip at makikita sa kanyang likuran ang kanyang asawang si Robin Padilla. Caption ni Mariel, "Grip in anywhere is our motto. Hehehe. I had an appointment with a trip in Lux PH, but I was going to be late so I had it done in my husband's office. I'd never miss a drip because it really helps in so many ways. Collagen production, whitening, energy, metabolism, immunity, and so much more. So convenient and really effective. Magaling talaga." Ang Glutatrip ay isang pamamaraan kung saan ipinasok ang glutathione, isang uri ng antioxidant sa katawan ng tao sa pamamagitan ng intravenous injection o suwero. Pinaniniwalaang ang glutatrip ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa mga sakit ng pangmatagalan, pagpapabagal ng proseso sa pagtanda, at paglilinis ng atay. Gayunpaman, kamakailan lamang ay naglabas ng babala ang kagawaran ng kalusugan hinggil sa posibleng masamang epekto ng glutadrip na hindi pa aprobado ng Food and Drug Administration or FDA. Ayon kay Health Secretary Ted Barbosa, IV glutathione will whiten your skin and make you look really like Caucasian, but it can damage your kidneys and kill you. Dagdag pa niya, "I'm telling you from the Department of Health, it is not safe. The FDA has not registered it for skin whitening. If there's someone using it, it is illegal." Dinepensahan ni Mariel Padilla ang kanyang sarili matapos itong maging usap-usapan sa social media dahil sa kakaibang session niya sa Senado. Kinuwestiyon ng mga netizens ang glutadrip session ni Mariel sa opisina ng kanyang asawa na si Senator Robin Padilla noong nakaraang February 21, 2024. Sa TikTok noong gabi ng Biyernes, February 23, 2024, nagkaroon ng live selling session si Mariel kasama ang kanyang kaibigan na si Grace Lee. Ito ay napanood din sa iba pang kanyang mga social media accounts. Nagkaroon siya ng malaking benta dahil sa kanyang pagiging usap-usapan. Bago sila magsimula sa kanilang pagbebenta, ibinahagi muna niya ang kanyang viral na glutadrip session. Ikinuwento ni Mariel ang kanyang karanasan. Sinasabi na hindi siya madalas pumunta sa Senado ngunit taroon siya upang suportahan ang Eddie Garcia Bill. Dumalo siya sa ikalawang at ikatlong pagpasa ng batas na nagpapakita ng dedikasyon ng kanyang asawa na si Senator Robin Padilla sa pagpasa nito. Pinagmamalaki niya ang pagsisikap ng kanyang asawa. Tiniyak ang kanyang pagmamalaki sa mga pagsisikap nito na binigyan diin ang kanyang mga komento ni Senator Amy Marcos sa desisyong walang pagtutor. Natapos ang session mga bandang alas 8 ng gabi. Dagdag pa niya, ngayon 8 o'clock every week po talaga I do my vitamin drip. Hindi talaga maintindihan ni Mariel kung bakit siya ang kinukutya dahil lamang sa pag-inom niya ng bitamina. Dagdag pa niya, "Bakit ko yan ginagawa? It is for health reasons. Kailangan po naglalagay tayo ng bitamina sa ating katawan. At yung bitamina na yan, I don't get sick." Alam mo yun, ang lakas-lakas ng resistensya ko. Ang galing-galing. And you know these people from IV Drip Service, pinag-aralan nila yung nilalagay nila sa katawan ko. They are professionals. Hindi lang yung basta-basta kung ano lang. They're really professionals and I love them so much. So ang nangyari, eto na. So I had an appointment with IV Drip Service. Ngayon, hinihintay ko po yung asawa ko. Yung asawa ko na lagpas alas 8 na nagtatrabaho pa rin. Hinihintay ko siya. Sabi ko, dito ko na lang sa Senate papuntahin si IV Drip Service. Na to tell you the truth, hindi ko po nakikita na kahit kaunti may mali doon sa ginawa ko. Masama yung ginawa ko,
Dahil one, bitamina yung nilagay ko sa katawan ko. For health reasons yun. Hindi naman po ako nagda-drugs. Nag-heroin ako doon. Buti kung nag-heroin ako doon, di ba? Hindi naman po. Wala naman po akong ginawa doon sa Senate Seal. Hindi ko naman kinash yung bitamina doon sa Senate Seal. Wala naman akong ginawang ganon. Umupo lang ako at saka nagpa-bitamina sa katawan. So hindi ko maintindihan bakit parang may mga nag-react. So dahil may mga nag-react, kaya ko po tinake down yung post ko. In respect dun sa mga na-offend kung ano man, tinanggal ko po. Kaya ko yun tinanggal. Pagkatapos nito, humingi ng paumanhin si Mariel sa mga taong na-offend sa kaniyang post. Sabi pa ni Mariel, so kung sa tingin ninyo mali o masama o na-offend kayo dun sa ginawa ko, sorry po. Pero ako, naglagay lang ako ng bitamina sa katawan. And it was 9 o'clock ng gabi nung ginawa ko yun after office hours po. Pero dahil yung asawa ko ay asawa ko, nakikipag-usap sa COS niya, sa Chief of Staff niya si Attorney Jurado, so hinintay ko siya na matapos. Dahil asawa nga po ako, dun ako sa office niya na wala naman po akong inabala, ni hindi po kami nakisaksak o gumamit ng electricity ng Senado o ginamit yung alam mo yun, humingi na rin ng paumanhin ng asawa niyang si Robin dahil sa post ni Maria. Pahayag ni Robin, nakakatawa naman po ang political issue na yan. My goodness, kung may nakita po silang masama sa larawan na yan, paumanhin po. Wala raw masamang intensyon ng asawa, nais lamang daw itong magtaguyod ng good looks and good health. Sabi ni Robin, no intention of disrespect. My wife loves to promote good looks and good health. Natatawa talaga ako. Alam naman natin na hindi aprobado ng Food and Drug Administration or FDA ang mga glutathione. Mare, sa tingin ko, tayo ay may karapatan na alagaan ang ating kalusugan at gawin ang mga bagay na makakatulong sa atin na maging malusog. Pero importante rin na maging maingat tayo at suriin ng mabuti kung ano ang mga ginagamit nating paraan para sa ating kalusugan. Lalo na kung hindi pa ito lubos na pinayagan ng mga eksperto sa medisina tulad ng FDA. Sa kaso ni Mariel Padilla, kahit sinasabi niyang ang kanyang glutathione session ay para sa kalusugan at gusto niyang alagaan ang sarili, may mga alalahanin pa rin tungkol sa kaligtasan at legalidad nito. Hindi pa lubos na pinapayagan ang paggamit ng glutathione at may babala pa mula sa Department of Health tungkol sa posibleng masamang epekto nito. Bagamat maaaring may mabuting hangarin siya, mahalaga pa rin na maging maingat at siguruhin ang ating mga hakbang ay ligtas, legal at tama. Yun lang, Mare. Thank you so much for watching, Mare. Subscribe for more.